Dahil sa pagkalugi ng kumpanya, palihim na lang niyang kinakain ang tirang noodles ng iba. Habang sarap na sarap sa pagkain ng lalaki, bigla siyang pinigilan ng isang kamay. Sa sobrang hiya, ipinaliwanag ng lalaki na gutom lang talaga siya. Nakiusap siyang ubusin ang tirang noodles, pero tinalikuran lang siya ng babae at umalis. Nang paalis na sana ang lalaki, tinawag siya ng babae na may dalang bagong lutong noodles. Yung kanina, tirang pagkain yun ng iba. Paano ko naman hahayaang kainin mo yun? Halika. Ito ang kainin mo. Nang marinig ito, natigilan ang lalaki. Pero dahil sa ilang araw na gutom, hindi na siya nagatubili at nilantakan ang 3 malalaking mangkok ng noodles. Pagkatapos kumain, nangako ang lalaki sa babae na kapag siya'y nakabangon muli, babayaran niya ang napakalaking utang na loob niya, ngunit hindi humingi ng kapalit ang babae. Sinabi niyang sapat nang ipasa niya sa iba ang kabutihan kapag naging matagumpay na siya. At itinatak ito ng lalaki sa kanyang isipan. Pagkalipas ng 10 taon, ang lalaki ay naging chairman na ng Longsheng Group. Para masaklian ang kabutihan ng babae, gumastos siya ng 3 bilyon. Para bilhin ang buong kalye kung nasaan ang babae, ngunit ang kanyang mabuting hangarin ay natunugan ng mga masasamang loob. Nabalitaan nila ang planong pagbili ng lalaki, kaya inunahan nilang bilhin sa mababang halaga ang ibang mga tindahan. Ngayon, tanging ang tindahan na lang ng babae ang hindi pa nila nakukuha, kaya nagkaisa sila. Nagumawa ng gulo sa kanyang noodle shop. Hoy, Ale, lumabas ka dyan. Boss, anong problema? Anong problema? Ikaw ang tumingin kung anong problema. Bakit may ipis dito? Kaagad na itinapon ng lalaking may buhok na asol ang noodles na hawak ng babae. Dahil sa ingay, napatingin ang ibang mga customer. Alam ng mga suking ito kung gaano kabait ang babae, kaya sumigaw sila na humingi ng tawad ang mga siga. Ngunit ang lalaking may dilaw na buhok ay naglabas ng isang maliit na kutsilyo, at tinakat ang lahat na umalis. Nang makaalis na ang lahat, lalong naging walang takot ang mga siga at diretsyong humingi. Nang 300,000 bilang danyos perwisyo sa narinig, nawalan ng pag-asa ang babae. Pahinahon niyang ipinaliwanag sa mga siga na wala siyang ganoong kalaking pera nang marinig ang sinabi ng babae. Naging mayabang ang siga kung wala kang pera. Salamat po, boss, salamat po sa inyong pag-unawa. Maraming salamat po talaga. Maganda ang pwesto ng tindahan mo, ang maganda ang lokasyon at maraming dumadaan na tao. Nagbabalak pa naman akong magtayo ng maliit na negosyo. Kung hindi mo kayang magbayad, isanla mo na lang sa akin ang tindahan ng marinig ito, agad tumanggi ang babae. Sinabi niyang dito umaasa ang buong pamilya niya para mabuhay, at nakiusap na patawarin na lang siya ng mga siga. Ngunit ang mga siga ay sadya talagang nanggugulo, kaya paanong madali nilang palalampasin ang babae. Pagkatapos, inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na wasakin ang tindahan ng babae. Habang sinisira ng mga siga ang tindahan, dumating naman ang lalaki kasama ang kanyang assistant sa kalyeng iyon. Hahanapin niya ang babae noon para bayaran ng kanyang utang na loob samantala, sa kabilang dako. Hindi pa nasiyahan ang mga sigang naninira ng tindahan, at naglabas pa sila ng hagdan. Diretsahan nilang tinanggal ang signboard ng tindahan ng babae. Habang pinapanood ito, gumuho ang mundo ng babae. Mga hayop kayo. Huwag nyo nang sirain, huwag nyo nang sirain, pakiusap. Huwag nyo nang sirain, kahit anong ipagawa nyo, gagawin ko. Huwag nyo nang sirain. Gago, kinalaban mo pa ako. Tingnan natin kung paano mo pa mabubuksan itong sira mong tindahan. Sa sandaling iyon, ang mga nanonood ay nagsimulang magbulungan. Ngunit ang salarin sa lahat ng ito ay tuwang-tuwa pa at noon. Sinabi ng siga na kung luluhod at hihingi ng tawad ang babae sa kanya. Baka sakaling palampasin niya ito kapag natuwa siya habang tinitingnan ng mga sigang tumatawa sa kanya. Wala siyang magawa kundi ang lumuhod. Sa sandaling iyon, dumating ang boss ng mga siga, nakita niya ang kanyang mga tauhan. Na inaapi ng ganito ang babae, kaya agad niya silang pinangaralan. Pagkatapos ay marahan niyang itinayo ang babae at noon. Nang makita ng mga siga ang bastos na mayaman, biglang nagbago ang kanilang ekspresyon. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Sabi ko bigyan mo lang ng leksyon, sino nagsabing saktan mo siya? At sinaktan mo pa ng ganito si Mengya ko. Gusto mo na bang mamatay? Pasensya na, boss. Mabigat lang po ang kamay ko nang marinig ito, agad na unawaan ng babae.
Ang mga sigang ito ay inutusan ng bastos na mayamang nasa harap niya at hindi na rin nagpanggap pa ang mayaman. Lumalabas na hindi lang niya gustong makuha ang tindahan ng babae, gusto rin niyang makuha ang babae mismo. Sa narinig, nagalit ng husto ang babae ngunit para sa bastos na mayaman. Ito ang resulta ng hindi niya pagsang-ayon kaagad. Mengya, sa totoo lang, gustong-gusto kita. Ibigay mo lang sa akin ang tindahan. Hindi lang kita babayaran ng malaki. Pakakasalan pa kita, at bibigyan kita ng marangyang buhay. Ano sa tingin mo? Lumayo ka, hinding-hindi kita mamahalin. Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Bakit ang gulo dyan sa unahan? Anong nangyayari? Tigilan nyo yan. Tigilan mo. Hindi ako para kumita ng pera. Tigilan mo. Sino ka ba? Bakit ka sumisigaw? Oo nga, nag-aaway lang kami ng asawa ko. Anong pakialam mo? Sira ulo. Pasensya na. Nakamali ako. Tagapangulo, mukhang nagkamali tayo ng lugar. Nakamali ako sa alaala. Dapat nasa kabilang dulo ng kalye. Dali, puntahan natin. Akala mo pa na napakahalaga mo. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, pumayag ka man o hindi, kahit ayaw mo, pipayag ka. Kung hindi naman, araw-araw akong nagpapadala ng tao dito sa inyo para magulo, hanggang sa masira ang bahay nyo at mawala ang pamilya nyo. Boss Zhang, pakiusap po. Ang tindahang ito ay iniwan ng lolo ko sa akin. Ito na ang huling alaala ko. Huwag nyo na po akong pilitin. Huwag nyo na po akong pilitin. Anong pakialam ko dyan? Ngayon, hindi lang ang tindahan mo ang kailangan ko. Kailangan ko rin ang tao mo. Bantayan mong mabuti ang pinto. Huwag kang lumapit. Umalis ka. Hawakan mo siya ng mabuti. Ikaw, babae, ngayon, subukan mo ang lakas ko. Tama na. Nabubuhay ka na ba ng walang pasensya? Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Wala akong pakialam kung sino ka. Huwag kang magpakasaya sa aking tindahan. Maniniwala ka ba o hindi? Papahirapan kita. Sumunod ka na. Ay. Bakit ang bastos mo? Hindi ka pwedeng makipag-usap ng maayos. Sige, alam mong tama ka. Ano ba talaga ang ginagawa nila ate? Bakit ka nila binubuli? Sabihin mo sa akin. Nandito si mama, si papa, at ako. Tiyak na ipagtatanggol ka namin. Oo nga, Mengya, sabihin mo na. Pinipilit nila ako. Naibenta ang noodle shop sa kanila. Ayaw ko. Gumamit sila ng baril. Gusto pa akong, Sinasabi ko sa inyo, wala kaming pakialam kung sino kayo. Kami ng asawa ko. Hindi namin papayag ang kunin ninyo ang aming karinderya. Tama iyon. Tingnan natin kung anong kaya ninyong gawin sa amin. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Tingnan natin kung kaya naming lumaban. Chenglin. Mama at Papa. Mukhang masyadong nagkakaisa ang pamilya ninyo. Ako at ang aking asawa, buwan ng gastusin. Lahat ay nakasalalay sa tindahan ng noodles na ito. Itong mga tao ay naglakas loob na manghimasok sa negosyo ng tindahan ng noodles. Ang dowry ni Chenglin ay umaasa pa sa tindahan ng noodles. Walang sino man ang pwedeng humadlang sa aming kita. Ang pamilya Lee ay umaasa sa kanyang kapatid na babae na nagpapanatili sa tindahan ng noodles. Kung mawala ang noodle shop, di kaya ang aking pang-asawa. Lin, huwag mong kalimutan, kung hindi mo magagawa ang ipinangako mo, hindi na kita pakakasalan. Mama, kailangang mapagkasunduan na ang kasal namin ni Yuan. Dapat mapagdesisyonan na. Dapat ilabas ng ate ko ang pangsangla sa pera na ito. Kailangan nating tulungan si ate. Mapanatili ang panaderya. Huwag kang mag-alala. Nanay at tatay mo. Kahit pa man isakripisyo namin ang lahat, hindi namin papayagang may masamang mangyari sa panaderya na ito. Tama. Magulang, kapatid na lalaki. Bumalik na kayo.
Hindi sila mabubuting tao, kaya ko nang ayusin ang mga bagay ko. Mabilis na umalis na kayo, ate. Kung may mangyari sa'yo, kami ni Mom at Dad, paano kami hindi mag-aalala? Mag-relax ka lang, sisikapin naming protektahan ang iyong kaligtasan. Ang galing, talagang kahanga-hanga. Napakabuting pagmamahal ng pamilya. Ngunit nagkamali kayo ng akala. Hindi ako isang masamang tao. Hindi ka rin naman masama. Gusto mong agawin ang aming noodle shop, dinala mo pa ang mga tao para bulihin ang anak ko. Hindi ka naman masama. Ay, nagkamali lang. Kalma lang, huwag mag-init ng ulo, huwag kang maging padalos-dalos. Tiyo, Tia, talagang nagkamali kayo ng akala. Hindi ako nandito para agawin kayo. Sa panaderya ng anak na babae, ako ang bumili. At bumili pa ako ng mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Paano mo masasabi na nanakaw iyon? Ano ba ang ibig mong sabihin? Kaya pala. Hindi pa pala alam ni na tito at tita ang sitwasyon. Okay. Ipakilala ko sa inyo ang mga magulang. Ito ang maliit na noodle shop. Medyo ordinaryo ang lokasyon. Sa merkado, nasa 20,000 lang ang halaga nito. Pero dahil sa reputasyon ng iyong anak, handa akong magbigay ng 30,000. Ipinagbili ang tindahang ito. Tiyo at tiya. May dagdag po ako ng buong 100,000. Sabi ninyo ba ito ay pang-aagaw? 300,000 iyon. Ano naman kung ganoon, ang aming pansitahan, napakaganda ng negosyo, lahat yan ay tuloy-tuloy ang kita. Sino ba ang gustong ibenta ng sabay-sabay? Tama ka, huwag mong akalain hindi namin alam. Yung labis mong 10,000 piso, sa loob lang ng 1 taon o 1 taon at kalahati, makakabawi na kami. Akala mo ba kami ay tanga? Ama, hindi pwede dagdagan mo lang ng ganitong konting pera. Hindi ko alam. Kayo ang dapat pinakaalam. Mukhang masaya lang ang noodle shop na ito. Karamihan ng kinikita ay ginamit ng inyong anak na babae para magbigay ng tulong at nauwi sa problema. Huwag mong sabihin na kumikita ka ng 100,000 sa 1 taon. Kahit 5 partido pa, mahirap pa rin yun, di ba? Matagal ko nang pinayuhan si ate. Huwag kang basta-basta magpapakita ng kabutihan ng walang dahilan. Ayaw niyang makinig. Kung hindi, sana ngayon ay nakabebenta na siya ng mas mataas na presyo. Kung hindi ako nagkakamali. Ang sitwasyon ng ekonomiya niyo ay hindi maganda, di ba? Anong pakialam ko? Sinasabi ko lang sa'yo, nasa perang yan. Hindi mo kayang bilhin ang aming karinderya. Maliban kung magdagdag ka ng pera. Chenglin. Anong sinasabi mo? Hindi ko sinisisi ikaw. Ang restoran ng pansit na ito ay talagang hindi maganda ang takbo. Sabi mo araw-araw kang, anong kabutihan ang sinasabi mo? Yung mga namamaalamos na naglilinis ng kalsada, lahat sila ay kumakain at umiinom ng libre. Dahil dito, ilan na ang nawala sa atin? Mengye. Sabi ng kapatid mo, walang saysay din naman. Kung makikinig ka lang sana, ngayon, ang pamilya natin ay matagal nang masagana. Nanay, ano na naman ang sinasabi mo? Ang noodle shop na ito ay iniwan ni Lolo. Ang serbisyo ng Love Mart Noodles ay mula sa kanya. Ang pagtityaga ko sa buhay na ito. Paano ko nga ba ito susuko? Ito rin ang ako. Dahil dito ay ayaw kong isuko ang aming pansitan. Sino ang nag-iwan yan? Hindi rin pwedeng maging hadlang ang pera. Ay, Mengya. Iyan ay iniwan ng iyong lolo. Ayos lang. Bilang anak, wala naman akong sinabi, di ba? Pero sa tingin ko, tama naman ang sinasabi ng nanay mo at ng kapatid mo. May katwiran sila. Kailangan mong makinig, anak. Mukhang tama pa rin ang mga tita at tito. Napakaunawa mo naman. Sa totoo lang, gusto mo akong dagdagan ng pera. Hindi naman imposible. Pero, mayroon akong mas magandang pagpipilian. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Siya ba ang girlfriend mo? Chenglin, anong ginagawa mo? Siya ba ang kasintahan mo? Chenglin, anong ginagawa mo? Huwag kang masyadong kabahan. Gusto ko lang magtanong. Kasal na ba kayo? Wala, pero malapit na itong matapos. Anong ibig mong sabihin? Ang saya, haha. Ate, ilan ang ibibigay ng pamilya nyo para sa dough? Magkano ang ihahanda nyo? Kaya ba ng pamilya nila? Hahaha. Inumin, malambot. Siyempre kaya kong magbigay ng dough. Huwag mo akong guluhin dito. Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya Lee ay hindi madaling takutin. Huwag kang magkamali. Huwag kang magkamali. Wala akong interes sa girlfriend mo. Sa totoo lang, ang gusto ko ay ate mo.
Anong ginagawa mo? Hehe. Basta't pumayag ang ate mo na pakasalan ako, maging pamilya na tayo, sisikapin kong hindi kayo magkulang sa buhay, at saka, pumapayag na ako sa ngayon. Sa inyong dalawa na dowry, kasama na ang lahat ng gastos sa kasal, ako na ang bahala. Handa siyang ibigay ang dowry para sa anak natin, oo nga. Mukhang may kakayahan talaga ang taong ito, mukhang may potensyal siya. Kumusta? Pag-isipan mo muna. Zhang Kaiwang. Akala mo ba dahil may pera ka, pwede kang gawin ang gusto mo? Lahat sa pamilya ko ay hindi interesado sa mga katulad mo at hindi rin nila pinapansin ang iyong bahid perang iyon. Ting. Talaga ba? Ganyan talaga ang iniisip nyo. Cheng Lin. Nangako ka sa akin na balang araw papayagan mo akong mamuhay ng masaya. Mukhang mayaman yung kuya na ito. Kung sakaling mapang-asawa ng ate mo siya, makikinabang din tayo sa hinaharap, di ba? Yuan. Tayo ang tunay na pamilya. Ikaw pa ang tumatanggol sa taong iyon. Ako. Hindi talaga ako magpapakasal sa kanya. Hindi talaga ako magpapakasal sa kanya. Sino ba ang kausap mo? Ikaw, anong nilalaro mong dalagang dalisay? Sino ba ang nakakaalam ng iniisip mo? Baka nga, matagal mo nang gusto ang pera niya. Gusto mo pa nga siyang pakasalan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sinasabi ko ang totoo. Natakot ka lang na sabihin ng iba na materialistic ka. Nagpapanggap ka lang ba dito? Akala mo hindi napapansin ng iba? Yuan. Li Chenglin. Ito ba ang girlfriend na hinahanap mo? Yuan. Anong ginagawa mo? Ito ang ate ko. Bakit ka nagagalit? Ano naman kung tungkol sa ate mo? Ngayon, ilalabas ko na ang sinasabi ko. Hindi ako papayag na mamuhay sa hirap. Ngayon, o pakasalan mo siya, para sa akin, na makapag-enjoy din sa magandang buhay. O kaya tapos na tayo. Huwag kang mag-alala. Yuan. Hindi ko yun ibig sabihin. Mayaman talaga ang ate na ito. Kung pakakasalan mo siya, tiyak na magiging maayos ang buhay mo. Bakit hindi mo ito isaalang-alang? Chen Lin. Ay, huwag na, Mengjie. Si Chen Lin ay iyong nakababatang kapatid na lalaki. Oo, paano mo nagawa yon, nanay? Pakinggan niyo kung ano ang sinabi niya kanina. Pinapakasal niya ako sa taong ito. Li Mengjie, nababaliw ka na. Oo, nababaliw na ako, napakasarili mo. Para lang pakasalan ng babaeng mapagmataas na ito, handa kang isakripisyo. Masaya ka ba para sa kapatid mong babae? Ako raw ay makasarili. Alam mo ba kung ilan na ang mga babae ngayon na gustong makapag-asawa ng mayaman? Wala nang pagkakataon. Lampas na sa 30 ka, matandang babae ka na. Ngayon may mga mayayamang gustong sayo. Magsaya ka na lang ng tahimik. Bitawan mo ako. Gusto mo pang saktan ako, kung hindi lang dahil ikaw ang kapatid ko, matagal na kitang niloko. Papa, Mama, mag-usap kayo. Parang ayaw nyo ring makita na ang asawa kong hawak ko na ay basta na lang mawawala. Kung hindi ko makuha ang asawa, mukhang kulang na talaga ang pamilya Lee. Anak, yun. Yung may-ari ng tindahan. Mukhang maganda naman siya tingnan. Hindi ka magsisisi na pakasalan siya. Inay. Tama, ako at ang nanay mo. Matagal na kaming umaasa rito. Hindi ba't inaasahan lang kita na makapag-asawa ng mabuting tao? Tatay, kahit kayo. Mengjie. Nananatili ka sa lumang tindahan ng pansit na ito. Ilan taon na ba? Sinasabi mong nahihirapan ka, pero pati ang buhay natin sa bahay ay ganun din. Namumuhay ng masikip, sinasabi mong ngayon ay nahihirapan ka, na makapasok sa mayamang pamilya. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Oo nga. Nanay, ano bang sinasabi mo? Para lang ba sa pera, pwede bang magpakasal kahit sino? Ang sinabi mo naman dyan. Sabi ni nanay, mabait naman si Boss Zhang. Sundin mo na lang si nanay, para rin to sa ikabubuti mo, para sa akin. Hindi mo ba nakikita, yung kanina, ang tarantado, gusto bang pahiyain ako sa harap ng lahat? Akala mo ba ay para sa ikabubuti ko? Kailangan mo talagang itulak ako sa kapahamakan. Ako. Ay nako, Mengjie, huwag kang magalit. Nagsimula ako. Akala ko, sila ay nambubuli sa'yo. Pero, nung sinabi ni Boss Zhang, naisip ko na gusto ka nila. Medyo sobra lang. Oo. Ito mismo ang nagpapatunay na tunay ang pagmamahal niya sa'yo. Tunay ba ang puso niya para sa'yo? Medyo impulsive lang siya. Tama ang sinabi ng tatay mo. Medyo naiinis lang siya. Gusto ka niya talaga. Pagkatapos noon, tiyak na magiging mabuti siya sa'yo. Sige na, pumayag ka na. Ngayon ko lang naintindihan. Ang pamilya ko, sa harap ng interes, ay kaya nilang walang alinlangan. Itulak ako palabas. Tatay. Nanay. Ako ang inyong tunay na anak. Bakit ganyan ang trato niyo sa akin? Hindi ba kayo natatakot sa kaparusahan?
Buwisit. Sa mga taon kong ito, sinasanay ka na. Ano, sinasabi ko sa'yo, itong kasunduan na ito, kailangan mong sumang-ayon. Ay, ikaw na tao, wala ka bang mata? Nabangga mo na, gusto mo pang umalis. Tumigil ka dyan. Ay, kalimutan mo na, mabilis tayong pumunta roon. Nasa isip ko, parang hindi ako mapakali. Ayos lang ang chairman. Siguro ikaw yun. Sobrang namimiss niya ang taong tumulong sa kanya. Sana naman ako lang ang nag-iisip ng sobra. Naalala ko na kanina, sa kanto yun. Tara na, magmadali tayo. Papa. Sinampal mo ako. Ako. Sinampal kita. Para rin naman sa ikabubuti mo. Mengye, ako at ang tatay mo ay mga taong dumaan na sa ganito. Mas marami pa kaming nalasap na pait kaysa sa iyo. Marami kang kanin na kinakain. Makinig na lang kayo sa amin. Sige. Kung wala kang kakayahan na ayusin ito, huwag na lang, mga kaibigan. Ay, huwag, magulang. Mabilis kayo naman. Nagbabalik na sila sa kanilang desisyon. Li Mengye. Pwede bang huwag mong gawin, na sobrang makasarili, hindi ka ba pwedeng mag-sacrifice, para sa pamilya natin? Ako ang makasarili. Ngayon, magpapakasiloso ako, sasabihin ko sa inyo, kahit mamatay ako, hindi talaga ako magpapakasal, sa gago na iyon. Huwag kang maging walang hiya, kailangan ba talaga kitang pilitin? Tungkol sa kasal mo at ng ate ko, sang-ayon ng buong pamilya ko. Ngayon, ang ate ko ay, iyon na. Gawin mo ang gusto mo. Kahit na gusto mong magdaos ng kasal ngayon, hindi kami makikialam. Ito. Hindi ito angkop, di ba? Angkop. Walang hindi angkop dito. Iyon lang iyon. Utos ng magulang. Sabi ng mga tagapag-ayos ng kasal. Sa totoo lang, talagang natuwa kami sa iyo bilang magandang anak na lalaki. Kaya baka kailangan ko nang magbago ng pananalita. Biyenan. Inay sa asawa. Hehehehe. Sige. Magkakaroon kayo ng pagsisisi. Kuya, huwag mo siyang hayaang tumakbo. Ay, tagapangulo, ang dami-dami dito. Ito ba ang ramen shop na hinahanap mo? Bakit ang dami nilang tao? Hindi maganda, may nangyari sa noodle shop. Ito. Kuya, huwag mong hayaang tumakbo siya. Sige. Beb, bumalik ka na. Bitawan mo ako. Hipag. Hindi pa kayo nagsimula sa silid-pahingahan namin. Kailan kayo aalis? Saan ka pupunta? Oo, hipag. Naghihintay pa kami para sa pagbubukas ng silid-pahingahan. Sa palagay ko, hipag, sa harap ng napakaraming tao, nahihiya siya. Gusto niyang pumunta sa bahay ni kuya. Magpapakasaya ng todo. Hindi pwede yan. Kailangan maglaro ng medyo nakaka-excite. Dalhin na siya. Tara. Bastos, bitawan mo ako. Mengye. Sabi mo, bakit mo pa kailangan gawin yan? Kung sana ay tinanggap mo ako ng mas maaga, hindi ba't mas mabuti? Pero, ngayon, masasabi ko na, nakatanggap na ako ng basbas mula sa pamilya mo. Sa hinaharap, tiyak na makakapagpatuloy tayo, ng matagal. Sabi niyo, di ba? Oo. PFFT. Kung susubukan mong hawakan ako, ipadala ko sa iyo. Pupunta ako sa kumpanya mo, gusto kong sirain ang pangalan mo. Binigyan kita ng pagkakataon. Hayaan mong masira ang pangalan ko. Sa oras na iyon, sino ang makakapagsalita para sa'yo, na pinilit ka? At ikaw ay maaari lamang, maituring na na-infect lang. Pagdating ng panahon, masasaya na rin ako. Walang akong katakutan. Ang daming walang kwenta, ang bata mo pa, matagal na kitang nilalawayan. Mga hayop na ito, ganun din ang pamilya nila, sobrang walang hiya talaga, di ba't ito'y sanggun, para pang hindi tao. Tumigil ka. Tumigil ka. Hoy kuya.
Kuya, ako. Paano ka na, tagapagligtas? Sino ka? Pag-usapan natin ito ng dahan-dahan mamaya. Sino ba talaga kayo? Sa liwanag ng araw, ganyan ninyo tratuhin ang isang babae. Hindi ka natatakot na makulong. Sino ba siya, ha? Sino ba ang may karapatang manghimasok sa buhay ko? Ting. Pinapayuhan kitang huwag magpakasaya sa kamatayan. Mga pare, simulan na natin ang laban. Kayang-kaya kitang buwagin. Naniniwala ka ba? Buwagin ako. Pare, mag-imbestiga ka muna. Sa teritoryo ng Jiangcheng, anong posisyon ang hawak ng One Pin Construction? At nang ahas kang hadlangan ako habang nagtatrabaho. Habang maganda ang mood ko, ayaw kong makipagsagupaan. Umalis ka na agad. Kung maganda ang amoy, huwag mo akong sisihin. Hindi ako magpapakita ng awa. Kayo ay mga manggagawa ng One Pin Construction. Oy, paano? Alam mo na, natakot ka na. Kung natakot ka, dali, umalis ka na. Hindi ko alam kung kaninong zipper ang bukas. Ang tanga mo naman, nakita na yan. Pinapayo ko sa'yo, habang hindi pa galit ang boss namin. Dali, umalis ka na. Walang galang, siya ay, si Chairman Shen ng Longsheng Group. Ano? Siya ay, si Chairman Shen ng Longsheng Group. Ano? Siya ang chairman ng Longsheng Group. Iyan ang tunay na leader. Hindi ko akalain na ang kanilang chairman ay makakapunta sa Jiangcheng. Ngayon, may pag-asa na ang batang babae. Hindi naman sigurado, mga ganitong tao, paano sila makikialam sa buhay ng mga ordinaryong tao? Baka nanonood lang ng kasiyahan. Anong gagawin natin, kuya? Sabi niya, ganun nga eh, wala ka bang isip? Bakit ako maniniwala sa'yo? Bakit? Dahil sa proyekto ng One Pin, na ako ang nag-invest. Sinabi ko na, ipinagbabawal ang sapilitang pagbili at pagbebenta ng mga bagay na mangyari. Pero parang hindi pinapansin ni One Pin. Kaya kayo mga ulupong na ito, ay pinapayagang gawin ang gusto nyo. Walang ibang nakakaalam na ang Dragon Sheng Group at One Pin, tungkol sa pakikipagtulungan. Talaga ba? Ang taong ito ay Ginoong Shen, kayo nga. Bakit kayo nandito? Hehe, oo nga. Ginoong Shen, hindi rin namin inasahan na makakapunta kayo sa Jiangcheng. Jonggu. Di karapat dapat kang tawaging isang malaking tao, mas mainam pang makita kaysa marinig. Talagang kahanga-hanga si Ginoo Shen. Ginoo Shen. Pasensya na, hindi kita napansin kanina, nabangga ko po kayo. Pasensya na po talaga, malaki ang iyong kabutihan, huwag kang mag-alala. Yung, pakiusap, patawarin mo ako. Ito. Anong nangyayari dito? Mag-alala ka, nandito si Shen, hindi ka masasaktan. Hindi pagkakaintindihan, Ginoong Shen, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Sa tingin ko, hindi ito basta hindi pagkakaintindihan. Pagkatapos ng lahat, dito sa Jiangcheng, kayo ay kaya pang sirain kahit ako, si Shen Hongsheng. Kaya nga. Kayo na kayong magpabagsak kay Shen Hongsheng, kaya nyo akong pabagsakin. Kapal ng mukha. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na makipag-usap ng ganyan kay Ginoong Shen. Kung gusto nyong mamatay, huwag nyo akong isama. Agad na humingi ng tawad kay Ginoong Shen. Ginoong Shen. Pasensya na po kayo. Ako po ay nagkulang sa paningin ko. Pasensya na po. Alam na rin po ng mga Ginoo Shen na nagkamali sila. Alam ko rin pong nagkamali ako, kaya po ninyong magpatawad sa amin. Kaya po ba ninyong patawarin kami? Patawarin. Kayo pa ang may lakas ng loob na humingi ng tawad. Isang babae lang, ang nagsusustento ng isang karinderya. Sobrang hirap na noon. Kayo pa na may dalang napakaraming tao, nang aapi sa kanya. Kayo pa ba ay tao? Ako. Sila. Sila ang mga magulang ni Lee Mengjie. At ang kapatid niyang lalaki, gusto nilang ibenta sa akin ang noodle shop sa mataas na presyo at pilitin siyang magpakasal sa akin. Nagkamali rin ako sa isang sandali ng kahangalan. Nagawa ko ang mali. Ginoong Shen, hindi mo rin naman pwedeng akuin lahat ng kasalanan. Pakiusap na nga. Pakiusap, patawarin niyo ako ngayon lang. Sila. Tito at tita. Itong tao, kitang-kita na mas mayaman, kaysa sa may apelyidong Zhang. Mas mataas ang katayuan, at saka, tingnan mo ang attitude niya kay Lee Mengjie. Malinaw na may gusto siya, kung magagawa lang natin. Oo nga. Nagsisinungaling ka. Anong oras na ba? Hindi mo pa rin sasabihin ang totoo. Kung hindi ka lang kanina, pinipilit nyo kami. Sang-ayon ba kami? Oo nga. Kanina, dinala mo pa ang isang grupo. Natakot din kami noon. Wala kaming magawa noon. Nako.
Mabait na anak, yung kanina, di ba? Walang ibig sabihin na pinipilit ka. Talagang natakot lang kami. Huwag ka sanang magalit sa mga magulang mo ah. Ay nako, syempre, mauunawaan ng mabait na anak. Oo, ate, katatapos lang namin magpanggap para lang mapatag ang oras. Di ba? Sa wakas nakuha na natin si Chairman Shen. Naabutan natin siya. Ang saya-saya talaga. Ay, oo. Tayo ay nagkukunwaring nagpapaliban lang. Ikaw. Ayaw nyo pa bang mahiya? Ay nako. Ginoo Shen, Chairman. Ako po si Lee Mengyas na kapatid. Ito po ang girlfriend ko. HMM, Ginoo Shen, mukhang kilala mo ang ate ko ng mabuti. Sigurado akong magkakilala kayo noon. Hindi lang basta magkakilala, siya pa ang nagligtas sa akin. Nagligtas sa akin. Ate, seryoso ka talaga, ha? Nakapagligtas ka ng isang malaking tao tulad ni Ginoong Shen. Bakit hindi mo kami sinabihan? Oo nga, ate. Kung sinabi mo lang na kilala mo si Ginoong Shen, hindi sana kami natatakot kanina. Ay nako, ate, tingnan mo, huwag ka nang magalit. Tayo ay isang pamilya. Ako at ang mga magulang ko, kagaya kanina, wala na tayong magagawa. Hindi mo naman gustong makita akong kasama ang mga magulang ko, na nasasaktan kasama ang masasama. Ganun ba? Kagaya kanina, hindi mo sinabing ganito. Ate, sina Chenglin at ang mga tito't tita, para rin sa'yo, para sa ikabubuti ng pamilya. Pamilya tayo. Huwag mo sanang isipin ng masama. Sino ba ang ate mo? Isang taong sumusunod lang sa uso at kapangyarihan. Kung hindi ka sana nagpasikat, si Lee Chenglin ay hindi aabot sa ganito, na walang utak. Ikaw, sige na. Ay, anak, kailangan mong patawarin kami. Kami rin ay napilitan dahil sa sitwasyon. Dahil sa sitwasyon, maaari bang itulak ang sariling anak sa panganib para sa inyo? Ako ay isang kasangkapan para sa kapakinabangan, hindi ba? Yun ay lahat ng kasalanan ng mga magulang. Oo. Kahit na napilitan lang tayo na magdulot sa iyo ng hindi na mababawi pang sakit. Yun, Diyos ko, ang ina. Humihingi po ang ina ng tawad sa iyo. Ano pong ginagawa ninyo, ina? Alam ko na, nandyan pa rin ang pagmamahal mo sa nanay mo, May Maya. Totoo namang alam ng mga magulang na nagkamali sila dahil sa pagmamalasakit sa pamilya. Patawarin mo na sana sila ngayon. Promise ko, ano man ang mangyari sa hinaharap, ang buong pamilya natin ay tiyak na susuporta sa iyo. Oo, pinapangako ko rin. Sige, pangako ko rin, ate. Nanay, patawarin mo kami, ate. Ay nako, ang saya naman. Ikaw ba si Chairman Shen? Ay nako, hindi ko inasahan ito. Ang ating anak na babae ay nakilala pa ang ganitong kalaking tao. Ay nako, si Mengia. Talagang maswerte ang batang ito. Maswerte. Oo. Ang makilala ang aking tagapagligtas ay isang biyaya para sa akin. Kung wala ang tagapagligtas, wala sana akong ganitong buhay. Si Shen Hongsheng. Ay nako. Mukhang mahalaga itong chairman sa ating anak na babae. Ang pamilya natin talagang aakyat na sa tagumpay. Huwag magmadali. Dahan-dahan lang tayo. Mahal, narinig mo ba iyon? Si Chairman Shen. Dahil sa'yo siya naging ganito ngayon. Alam ko na nga, sundan kita. Siguradong magkakaroon ng magandang araw. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi pinapayagan ang anumang karahasan. Hindi lang kayo nang pipilit magbenta, kundi nang aagaw pa ng tao. At nang iinsulto ng babae sa harap ng lahat. Hindi ko kayo papayagang makaligtas ngayon. Hindi papayag ang langit. Simula ngayon, ikaw ay pinalayas mula sa Wanting Company. Ang ginawa ninyo ngayon, ipapaalam ko sa legal department at ipapaabot nila ito sa mga kaukulang ahensya. Ang natitirang buhay ninyo ay gugugulin ninyo sa loob ng bilangguan. Huwag, Ginoong Tagapangulo Shen. Huwag po, may pamilya pa akong kailangang alagaan. Kung mapunta ako sa loob, wala na ang pamilya ko. Nagmamakaw ako sa inyong kabutihan. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Pakiusap na po. Oo nga, Ginoong Tagapangulo. Kami rin ay sumusunod lang sa utos. Wala kaming kinalaman dito. Pakiusap. Pakawalan niyo na kami. Oo nga. Kami ay mga walang kasalanan. Huwag kaming hulihin. Pakiusap. Huwag akong hulihin. Hindi pa ako kasal. Hindi ako pwedeng makulong. Ngayon alam niyo na ang takot. Anong ginawa niyo nung nang-aapi kayo? Tapos na. Tapos na talaga. Hello? Ano? Ito. Halos mo akong nadaya. Anong ginagawa mo, Chairman? Ayos ka lang ba?
Hinahanap mo ang kamatayan mo. Nangangahas kang galawin ang aming chairman. Alam mo ba kung ano ang magiging kahihinatnan nito? Nabaliw ka na ba? Nangangahas kang hampasin si Chairman Shen. Tumahimik ka. Anong direktor? Itong tao ay nagpapanggap. Nagpapanggap. Ano ang pinapanggap ko? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito ang ating Direktor Shen. Sino ang magtatangkang magpanggap? Hindi nyo alam. Saan nyo nakuha ang loob na impormasyon? Gusto nyo lang akong lokohin, ha? Halos, naloko na ako sa inyo. Alamin. Itong proyekto ay talagang gusto kong salihan. Kailangan kong magtanong. Huwag kang magpanggap. Katatapos lang tawagan ako ng chairman namin. Tumawag siya sa akin. Ang chairman ng Longsheng Group ay papunta na sa aming kumpanya para pirmahan ang kontrata. Paano siya nandito? Nadiskobrehan ka na, alam mo ba? Ano? Akala ko totoo ka. Kaya lang kanina, hindi na nasayang ang effort ko. Akala ko ikaw ay isang manloloko. Sabi ko na nga, si Li Mengjie ay ganito. Isang matandang babae na hindi makapangasawa. Paano siya makikilala? Anong chairman ng Longsheng Group? Akala ko ikaw ay isang pekeng tao. Pekeng tao. Kaya, ano na ang aking pangarap sa mayamang pamilya? Hindi ba't ito ay nauwi sa wala? Sila talaga ay isang grupo ng mga walang hiya na pabago-bago ang panig. Huwag. Nabunyag na ang kanilang pagkakakilanlan at nangahas pa ring maging mapagmataas. Boss Zhang, pakiusap. Patayin mo na ang dalawang manloloko na ito. Tama. Walang silbi ang dalawang mandaraya na to. Suntukin mo sila. Sugod. Hindi. Bakit nyo kami kinukuha? Kunin nyo yung dalawang sinungaling. Oo nga, mali yata ang nahuli nyo. Anong ginagawa nyo? Ako ang bayaw ng boss. Tama bang saktan nyo ako? Li Chenglin, ikaw na walang silbi. Tulungan mo na ako. Apelyido Zhang. Anong balak mo? Huwag kang magmadali. Babalikan kita mamaya. Ay, yun nga, ito, si Boss Zhang. Mali ang nahuli nila. Hurry up. Let them. Pakawalan tayo. Oo. Pagkatapos mong pakasalan si Mengya, magiging isang pamilya na tayo. Huwag na sanang masaktan ngayon. Magkaisa tayo. Ay nako. Tigilan mo na. Sobra ka na talaga. Pangulo ng Lupon. Hindi na sila naniniwala ngayon sa ating pagkakakilanlan. Hindi ka nila susundin. Anong ginagawa mo? Mabuting manugang. Bakit mo kami sinasaktan? Bakit naman? Hindi ba kayo kanina nagsisi sa lahat ng kasalanan na itinuturo sa akin? Hindi ba sinabi na pinilit ko kayong ikasal sa anak ko? Paano? Ngayon, naging mabuting manugang na ako muli. Hindi ba't napilitan lang tayo? Sa totoo lang, sa puso namin, tanggap na namin, ikaw na ang manugang ng pamilyang Li. Mabait ka. Tiyak na hindi ka magagalit. Galit siguro ang tito at tita. Tama ba? Oo. Hindi mo ba akalaing parang ang bobo mong anak na babae? Madali lang akong lokohin. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, magiging pamilya pa rin tayo. Ngayon na talaga. Pero, alam mo, may isang ugali ako. Na kapag may galit, kailangang suklian. Kailangan ngayong araw, mailabas ang sama ng loob na ito. Tiyo at tiya. Kailangan yung magtiis muna kayo. Huwag mong galawin ang mga magulang ko. Ay nako, huwag ganyan, manugang. Hilain mo sila palabas. Paluin mo sila hanggang hindi na sila makatayo. Huwag. Alam namin ang pagkakamali namin. Huwag kang magpadalos-dalos. Ay nako, manugang. Ano bang balak mo? Bitawan mo ang mga magulang ko. Huwag magmadali. Kasali rin kayong dalawa. Hindi. Boss Zhang, tinamaan mo na ang mga magulang ko. Huwag mo na akong saktan. Alam kong nagkamali ako. Pakawalan mo ako. Okay, pakawalan mo ako. Ni Chenglin, ang handle mong yan. Talagang kasama kita. Para akong nagdusa ng 7 buhay. Gusto kitang hiwalayan. Ilabas mo siya. Dalhin mo na siya. Anong ginagawa mo? Buwis buhay na bagay. Zhang, pakawalan mo ang mga magulang ko. Matanda na sila. Hindi na nila kaya ang sapantaha. Bakit ka nag-aalala? Huwag kang mag-alala. Kung mamatay sila, may hahanapin akong tao para sa kanilang mga account. Sigurado akong wala kang mapaglagyan ng katawan. Hindi mo na kailangang mag-alala dyan. Hindi ko alintana kung ano ang inyong katayuan. Habang kaya pang kontrolin ang sitwasyon, sinasabi ko sa inyo, itigil nyo na agad. Chairman, sila ay marami at makapangyarihan. Hindi natin kayang pangasiwaan ito sa ngayon. Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, walang mali sa sinabi mo. Ang plano ng chairman ay dumaan muna sa Wanping. Dumating dito dahil lamang sa biglaang na desisyon. Kung magpapakasaya ka ng walang ingat, mas mabuting mag-isip ka muna kung kaya mong tanggapin ang magiging resulta. Talaga namang kayang magpanggap. Kung magtatangka kang saktan ako, ikaw, kailangan ko pa bang tingnan ang kalendaryo para saktan ka, ikaw? Shaolin. Chairman, ayos lang ako.
Anong hinihintay mo? Dakpin mo ang dalawang ito. Anong balak ninyo? Pakawalan ninyo sila. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan ninyo sila. Anong ginagawa mo? Sabi ko na sa'yo, mas mabuting pakawalan mo na agad. Kung hindi, gagawin kong bayaran mo ang lahat. Nagpapanggap ka pa rin. Akala mo ba sarili mong presidente? Tumigil ka. Huwag mong sasaktan ng presidente. Magkita tayo uli kung kaya mo. Binato ko ang ngipin mo. Huwag mong pahirapan sila. Ang bagay na ito, hindi nila kasalanan. Tumahimik ka na. Ngayon sila ay may kaugnayan na sa akin. Sa huli, sasabihin ko ulit sa'yo, totoo talaga ako. Kung ayaw mong maniwala, tawagan mo si Wanping ngayon. Sabihin niya sa'yo kung totoo ba talaga ako o hindi. Sinasabihan mo pa ako ng walang kwenta. Anong klaseng tao ka ba? Kami ang chairman. Kasama sa kontrata ang Longsheng Group. Yun ang sinasabi mong madali lang tawagan. Hindi ako nandito, walang pakialam sa kontratang pipirmahan niya. At nagkukunwari pa. Sasabihin ko sa'yo. Gamit ang lahat ng paraan para mabawi ang restaurant. Yan ang utos ng chairman. Kung malaman niya na ikaw, maliit na mahal, ay naglalakas loob na magpanggap na tao ng Longsheng Group, masama ang kanyang mga bagay. Kaya niyang gawing 8 ang katawan mo. Ayos lang ang mga gusali niyo. Panahon na para pagsabihan kayo. Ang tigas ng bibig mo. Sige, ang galing mo ah. Ngayon, gusto kong makita, gaano ka kalakas. Sunduin mo ako, saktan mo hanggang sa mamatay, sige. Papayagan kita. Pipilitin kitang yumuko, patayin kita. Baliw, anong kabaliwan to? Tigilan nyo na, tigilan nyo na. Huwag na kayong bumugbog, kapag nagpatuloy kayo, may mamamatay na, huwag na kayong bumugbog. Tigilan nyo na, tigilan nyo na, huwag na kayong bumugbog. Kapag tinamaan mo pa, may mamamatay na. Tigilan mo na, papatayin kita, papatayin kita. Maliit na cute. Hindi mo dapat ginawa, hindi talaga dapat, hindi dapat niloko. Sa ulo ko, sa lolo mo. Pipilitin kitang magbayad ng kapalit. Sukli, ipagpapalit ko sa iyo ang sukli. Nandito ako sa Peace Street. Sa loob ng 10 minuto, dumating ka agad dito. Kung hindi, maghanda kayong malugi. Wanping, ano? Yung Chairman Shen. Ano ba ang ibig mong sabihin nito? Hoy. Hoy. Kalye ng Kapayapaan. Nandoon din si Zhang Kaiwang. Baka naman. Nasira. Ano ang nangyari sa chairman? Dumating na ba ang mga tao ng Longsheng Group? Hindi pa, wala pa. Malapit na ang aking kamatayan. Maagang dumating ang mga tao ng Longsheng Group. Dumating na sa Peace Street ngayon din. Sama-sama tayong salubungin sila. Maghintay na lang kayo na masira ang Wanping. Ako na ang pupunta. Ikaw, paalisin mo pa ang tao, ha? Ayaw mong sabihin sa akin. Kanina pa pala kayo nagtutulungan. Tumawag ka sa chairman. Ha. Tama ka. Sa loob ng 10 minuto, darating si Wanping. Kung makita niya, lahat ng ginawa niyo. Anong palagay mo? Anong magiging kapalaran mo? Ha. Ang galing mo talagang umarte. Ang cute mo, hindi ka ba profesional na aktor? Ha, natatakot talaga ako. Napatakot ako ng gusto. Ha. Akala niya sino siya? Akala niya kaya niyang utusan ang presidente. Sa tingin ko, itong cute na bata ay nabunyag na. Ayaw pa rin niyang tumigil sa pag-arte. Akala niya matatakot tayo sa kanya. Akala mo ba talagang cute ako? Tigilan mo na. Tigilan mo. Huwag mo siyang saktan. Bitawan mo siya. Bitawan mo ba siya o hindi? Anong gusto mong gawin? Huwag kang lumapit. Bilisan mo pa, magpatakbo ng mas mabilis. Oo. Babae. Sobrang inaalala mo yung mandurugis na yan. Hindi ka pa nga kasal eh. Tapos na ang loob mo sa ibang lalaki. Mukhang maganda ka talaga. TSK. Akala mo ba na ang puso ng bawat tao ay marumi tulad ng sayo? Hindi ko kilala ang lalaking ito. Hindi kami magkakilala, pero handa siyang tumulong sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanya kung ikukumpara rito. Mga taong katulad mo, parang mga surot sa imburnal. Daga sa kalsada, sino man ang makakita, ayayati, at nang ahas ka pang magmura.
Ikaw, babae, matagal na kitang nililigawan. Palaging ako ang nagpapainit, ikaw ang nagpapalamig. Akala ko may ganitong puting mukha pala. Mahalaga siya sa'yo, di ba? Oo. Buksan mo lang ang mata mo, tingnan mo kung paano ko nilalaro ang puting mukha na ito. Linting. Tawagan mo ako. Ituloy mo ang pagpalo, hanggang sa mamatay. Hindi ako magsasalita, hindi kayo pwedeng huminto. Ako ang humahawa. Tigil na kayo, mga salot. Umalis kayo, sisingilin nyo ito sa huli. Tigilan mo, pakiusap, pahintuin mo na sila. Huwag na kayong tumama. Kung gusto mong huminto ako, hindi naman imposible. Basta't pumayag ka, napakasalan mo ako. Nasa panaginip ka. Hindi ako pakakasal sa'yo, ayos lang yan. Sige, tingnan mo na lang siya, na mabugbog hanggang mamatay. Bugbugin ng todo. Hindi na pwedeng mag-away pa. Kung magpapatuloy pa, may mamamatay na. Ako ang nagkamali. Pasensya na, pakiusap, pigilan mo sila, huwag na mag-away. Ano? Hindi ko marinig. Handa akong magpakasal sa'yo. Pakakasalan kita. Pakiusap, tulungan mo ako, tumigil na kayo. Huwag na kayong manakit, sana noon pa ay ganito na lang. Alam mong mali na iyon. Kaya kailangang aminin mo ang iyong pagkakamali ng maayos, naintindihan mo. Hindi. Nagkamali ako. Handa akong tanggapin. Pakiusap, huwag na kayong manakit, tigilan nyo na. Huwag na. Hindi mo ba gustong protektahan itong babae na ito? Kaya't buksan mo ng malaki ang mata at malinaw mong makita kung paano ko siya ginawa. Zhang Kaiwang, ang gago mong iyan. Huwag mong kailanman akong pagbintangan na kapagpasimula ng malaking gulo. Tatay, nanay, paano na ito? Sana matulungan nyo kami. Sila ang dami nilang tao. Paano kami makakatulong? Ganito talaga ang kapalaran ng ate mo. Kailangan na niyang umasa sa sarili niya. Sinta. Simulan na natin. Ha. Tigilan nyo na, mga bastos. Sisingilin kayo sa ginawa nyo. Tigilan mo. Ha. Halika, baby. Ha. Bastos, tumigil ka. Zhang Kaiwang, gusto mo bang mamatay sa sobrang cute? Ay nako, tatay niya, bakit ang dami na namang tao na nandito? Hindi ko alam, takot ako, Cheng Lin. Saan kayo nanggaling, mga cute? Maniniwala ka ba kung sabay ko kayong aayusin? Zhang Kaiwang, ang laki ng yabang mo. Pangulo ng Lupon. Chairman. Bakit personal mong pinuntahan dito? Huwag kang mag-alala, malapit nang matapos ang gawain. Kung hindi dahil sa maliit na bagay na ito, na lumabas at nakialam, matagal ko nang hawak ang tindahan ng noodles. Alam mo ba, na siya ang chairman ng Dragon Sheng Group, Chairman Shen. Ang tapang mo talaga, naaatubili kang ganyan sa kanya. Ano? Paano naman pwede? Boss, baka nagkamali ka na. Boss, nagkamali ka ba? Isa lang siyang manloloko. Paano mangyayari yun? Tumahimik ka. Boss, mukhang siya nga ang chairman ng Longsheng Group. Ano ang gagawin natin ngayon? Tapos na tayo. Wan Ping. Lumapit ka rito ngayon din. Ginoong Shen, kanina po. Lumayas ka agad. Pangulo. Walang anuman. Ginoong Shen, pasensya na, nahuli ako. Talagang malaking tao yung taong yun. Dali. Totoo nga. Ibig sabihin, totoo ngang ang ginto nating Ginoo ay tunay. Totoo ngang asawa, totoo siya. Ang saya. Anak, kilala mo si Dong Sheng, isang malaking tao. Bakit hindi mo sinabi agad? Tingnan mo kung gaano kalaki ang gulo. Tama. Wan Ping, dumating ako mula sa libo-libong milya, sa Jiangcheng ninyo. Ito ang paraan ninyo sa pagtanggap ng bisita. Halos mapatay ang buhay ko dito. Chairman Wan. Ang laki ng bravura mo. Chairman Wan. Ang laki ng kapangyarihan mo talaga, Ginoo Shen. Tungkol dito, talagang hindi ko alam. Huwag mong hayaan na maapektuhan ang ating pagtutulungan.
Ang sinasabi mo ba ay, pinipilit nila ang pagbili at pagbenta, ang mga tauhan mo, ng aabuso ng mga babae at lalaki, hindi mo alam. Ginoong Shen, pinapabilis ko lang sila, na maagap na makuha ang peace tree. Huwag sana makaapekto sa ating progreso sa pagtutulungan, pero hindi ko inasahan, na gagawin nila ang ganitong bagay. Ginoo Shen, mag-alala kayo, sa araw na ito, siguradong may paliwanag ako sa inyo, pakitingnan ninyo. Boss, hindi ko sinasadyang gawin ito. Hindi ko alam, siya yung si Chairman Shen. Si Chairman Wan nga, may mali lang talaga sa usapan na ito. Hindi naman natin pwedeng sisihin lahat sa atin. Oo nga, sino ba ang makakapagsabi? Ang chairman ng Longsheng Group makakapunta pa sa ganitong lugar. Patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Hihihi. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin, Dragon Sheng Group ay papunta sa kumpanya para pumirma ng kontrata? Kaya ako, ibig mong sabihin, sinisisi mo ako? Hindi ko yun ibig sabihin. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kahit nandoon si Ginoong Shen o wala, kayo ay nagbibili at nagbebenta ng sapilitan, nagtutulungan upang saktan ng iba, sinisira ang reputasyon ng kumpanya, hindi ko kayo palalampasin. Boss, ano ba ang ibig mong sabihin nito, tungkol dito? Noon ikaw pa ang nag-utos sa akin, na manahimik. Sinasabi ko sa iyo, kung ngayon, susubukan mong ipagbili ako, bukas, naghihintay na makipag-ugnayan sa inyong buong pamilya. Kayo mga siraulong ito, paulit-ulit kong sinasabi na hindi pinapayagan ang sapilitang pagbili at pagbenta, hindi pinapayagan ang karahasan. Kayo naman, hindi lang ninyo sinunod ang aking utos, kundi ganyan pa ang pagtrato kay Ginoong Shen. Sasabihin ko sa inyo, ngayon hindi ko kayo papatayin, kung hindi ko kayo magagawang mag-report kay Chairman Shen. Sige, pumatay kayo, pumatay hanggang sa mapawi ang galit ni Chairman Shen. Pumatay. Dapat lang, mga salbaheng ito. Dapat silang bugbugin hanggang mamatay. Bagbog ng todo. Mga gago talaga sila. Halos mabali ang mga buto ko. Dali, bugbugin mo sila hanggang mamatay. Huwag na. Baka may mamatay na. Tama na. Sige, itigil na. Oo. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Chairman Shen, ngayon, siguradong pinatay ko na kayong mga inutil. Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa nagpapasalamat kay Ginoong Shen? Pakiusap, magpatawad ka. Ginoong Shen, kami ay bulag sa katotohanan. Hindi namin sinasadya na makasakit sa inyo. Pakiusap, maging maawing ka. Pakisuyo, patawarin mo na kami. Kung palalampasin ko kayo ngayon, ang mga taong pinilit ninyong gibain ng marahas, ang mga mahihinang mamamayan na walang dahilan na inaapi, sino ang magpapalampas sa kanila? Sabi ninyo. Pakiusap, patawarin nyo kami. Alam namin ang aming pagkakamali. Patawarin nyo na kami. Alam namin na kami ay nagkamali. Kayo talaga ay humihingi, ngunit hindi dapat sa akin. Dapat kayong humingi sa mga taong inyong nasaktan. Gusto lang nila na maayos na patakbuhin ang kanilang tindahan. Ano bang kasalanan niya para tratuhin kayo ng ganito? Pasensya na. Nagkamali ako. Kung nagkamali ka, at sapat na ang paghingi ng tawad. Ano pa ang silbi ng batas? Pasensya na. Pasensya na talaga. Nabaliw ako sa isip. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat pinilit ibigay ang restaurant. Ako, hindi ko dapat ginawa sa'yo ang ganoong bagay. Patawad. Hatsing, sila ang umatake. Sadyang mabagsik siya sa sarili. TSK, karapat-dapat lang. Talagang siya ang may kasalanan sa sarili niya. Pakiusap ko sa'yo. Talagang alam ko na nagkamali ako. Hindi na ako uulit pa. Pakiusap, patawarin niyo na kami. Sapat na. Ginoong Shen, ang ibig niyo bang sabihin ay, dahil ganoon na ang sinasabi ng taong tumulong sa amin, tapos na ang usapan na ito. Basta't sila ang mangakong, hindi na aabalahin ang aking tagapagligtas. Sa hinaharap, ang aming Longsheng Group, ayos lang, patuloy na makikipagtulungan sa inyo. Wan Ping, napakabuti. Matagal ko nang sinasabi, Ginoong Shen, napakabait ninyo. Huwag kayong masyadong maaga magalak. Sa tingin ko itong mga taong ito, wala nang silbi, na manatili pa sa inyong kumpanya. Kung may ganitong tao sa inyong kumpanya, kami sa Longsheng, hindi namin kaya pasanin iyon. Panginoong Shen, huwag kayong mag-alala, may lumabas na, ganyang mga salot sa kumpanya, talagang hindi inaasahan. Agad ko silang tatanggalin. Hindi lang yan, hahabulin ko pa sila, sa pananagutan sa paninirang puri ng kumpanya. Boss, ganyan mo ba talaga ako tratuhin? Tumahimik ka, hindi ka pa ba nasisiyahan? Hindi ba sapat ang gulo na ginawa mo? Tawagin ng mga tao, ipasok sila, para hindi sila nakakainis. Oo.
Tagapagligtas, ayos ka lang ba? Tagapagligtas, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kuya. Salamat sa'yo, Chiangs. Ngayon, talagang, hindi ko alam kung ayos lang. Lahat ay tapos na. Ikaw. Naaalala mo ba ako? Tayo. Nagkakilala ba tayo? May-ari ng tindahan, pangulo ng lupon, 10 taon na kitang kilala, ngayong biyahe rin, ay para talagang hanapin ka, kung hindi dahil sa'yo, ang investment mo ngayon ay, Shaolin. 10 taon na ang nakalipas. Pero ako, ayos lang. Maya-maya, mag-usap tayo ng dahan-dahan, hehe. Ginoong Shen, hindi ko akalain na kayo at ang may-ari ay may ganitong malalim na koneksyon. Ang may-ari ng tindahan ang ganda-ganda. Sa pagkakataong ito, muling nagkita-kita tayo. Napakalaki ng kapalaran nito. Baka magsama pa tayo bilang mag-asawa. Magandang salita, masayang balita. Magandang salita, masayang balita. Ha ha ha. Ito ay tungkol sa aking tagapagligtas. Mukhang wala itong kinalaman sa iyo, Ginoong Juan. Walang kailangan ipag-alala. Oo. Sinasabi ni Ginoong Shen. Ang anak nating babae ay may kakaibang relasyon kay Ginoong Shen. Hindi pangkaraniwan, pero kanina tayo, ang tindi ng ginawa natin sa kanya. Hindi ba siya magtatampo? Nako, anong ikinakatakot mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Kilalang kilala na ng ate si Ginoong Shen 10 taon na ang nakalipas. Kaya't si Ginoong Shen para sa ate, syempre hindi siya magiging ganun ka-score. Paano siya magiging ganun ka-score? Paano naman magiging ganun ka-kinikimkim? Hindi ba? Kahit na talagang galit siya, kailangan natin maging matatag at talagang ipaglaban ito, tito at tita. Tama yan, kailangan nating maging matatag, oo, at talagang ipaglaban ito, oo, kagat. Terror na, ay naku, hindi ba ito, malakas na baha, nalunod ang templo ng Dragon King, hindi na magkakilala ang pamilya, pamilya na ba? Isang pamilya. Ay naku, hindi ba ito, baha ang sumalanta sa templo ng Dragon King, isang pamilya. Oo nga, isang pamilya. Kanina lang tinawag tayong mga sinungaling. Pinaputok nila kami. Ngayon pa lang, magiging pamilya na tayo. Ang sabi mo naman, kahit kami, naloko rin ng mga iyon, hindi rin namin sinasadya. Tama. Ay naku, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Kayo naman, mga tao kayo ng mataas na lipunan. Siguradong hindi katulad ng amin ng pag-iisip, di ba? Oo. Ay naku, yung Mongya. Tingnan mo, alam mo naman, di ba? Ito, kayo ang pinakaalam sa mga magulang. Ito naman, wala kaming masamang intensyon. Ikaw, para sa amin, ipaliwanag mo kay Director Shen, yung tungkol dito. Noon, akala ko kilala ko kayo ng mabuti. Hindi ko kailanman naisip, aking kamag-anak, na kahit sa kaunting pera, ay walang pag-aalinlangan na naiiwan ako, na nakatingin lang, habang pinapahirapan ako ng salarin, na iyon. Talagang minsan lang kayo. Nag-iisip na ako na parang anak ko kayo. Pero, hindi naman ito gaano kalaki. Sige na. Simula ngayon. Gawin niyo na lang na parang, wala akong ganitong anak na babae. Ay nako, hindi pwede yan. Ikaw ang aming anak na babae. Ikaw si Mengya. Hindi mo pwedeng, hindi kami kilalanin. Ganoon. Ikaw. Ito ay tinatawag na kawalang galang. Li Mengya. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Isang pamilya tayo. Di ba? Sinasabi mong hindi mo ako kilala. Ganon na lang. Hindi. Anong tawa mo dyan? Nasa kamay mo na ang pato. Hindi pwedeng basta na lang lumipad. Inay, madam, mahina ang loob. Ganyan ka. Ay, nanay, nasa ganito na tayo. Gusto mo bang makita ang ginto? Basta't ganito na lang ba? Yung si Mengya, alam ng mga magulang na nagkamali sila, kahit anong mangyari, hindi mo rin pwedeng magsalita ng galit, kung talagang galit ka. Ma, bababa ang tuhod ko para sa'yo, basta't papatawarin mo lang ako, bababa ako ng tuhod, humihingi ng tawad sa'yo, ma, sige, lumuhod ka, Basta't patawarin mo ako, luluhod ako, aamin ako sa pagkakamali ko, sige nga, Tumend na, sumuko ka, hanggat kilala mo pa si nanay, susunod si nanay at bababa sa harap mo, ay naku, huwag kang mauso, paano naman magpapakasaya ang ating anak, pinasasakitan mo siya na lumuhod, nanay, hindi mo pwedeng, paluin si ate. Ay naku, huwag nyo na akong alalahanin. Ay naku, may nagawa akong mali. Pasensya na ako, sa sarili kong anak na babae, ay naku, kailangan kong yumuko. Huwag nyo akong pigilan, nagkamali ako, kuya. Pumasok na tayo para usapan natin, ito. Ang chairman, bahala na sila, Tara na. Ay,
Ginoong Shen, tungkol sa kooperasyon, sa mga nakaraang araw, magtatagal pa bago tayo mag-usap ulit. Kailangan kitang luluhurin. Ingat po, Ginoong Shen. Hindi nyo naman kailangang pigilan ako. Ano ba ang nagawa kong mali, nanay? Hindi mo pwedeng hayaang maging ganito ang kalagayan ng ate ko. Mababawasan ang buhay mo. Anong klaseng bagay ito? Kailangan kong lumuhod. Meng Jie, mali ang nanay. Luhod ako para sa'yo. Tumayo ka na, Meng Jie. Nakatayo na ako sa iyong harapan. Ay. Lahat ng tao ay umalis na. Medyo nag-insayo lang ako ng eksena. Magseryoso ka naman. Naghuhugas ng bibig. Halos kalahating oras ka nang nakatayo. Malinaw namang alam ng lahat. Huwad na to. Ikaw. Anong sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Sige, magmadali ka na umupo. Huwag ka nang mahiya. Ay naku. Ang dumi pa ng sahig, ha? Anong klaseng bagay to? Wala nang palabas. Tara na. Anong sinasabi nyo? Subukan mong magmura ulit. Ano ba kayo? Tara, alis na. Hoy, hindi tama to. Ito. Sa mga taong ito, madalas kong naaalala, noong 10 taon na ang nakalipas, yung gabing iyon. Sa wakas, nagkita na tayo. Ikaw pala ay, noong 10 taon na ang nakalipas, yung malaking kuya na. Noon. Nakasuot ka pa ng nakakahiya. Noon, kakasimula lang nating mag-bankrupt, wala pang kahit na anong maayos na, wala nang damit. Pasensya na kung nakakatawa ako. Hindi ko inasahan. Pagkatapos ng 10 taon, ang laki ng pagbabago mo. Talagang ikinalulugod ko para sa'yo, kung hindi dahil sa 10 taon na ang nakalipas, yung bowl ng noodles mo, at yung mga salitang iyon, siguro nga, patay na ako sa gutom noon, lalo na't hindi na ako makakabangon muli. Tama nga. Tagapagligtas. Gusto ko pang matikman yung pansit na ginawa mo noon. Pwede ka, kuya. Anong sinasabi mo? Ngayon, kung hindi dahil sa tulong mo, wala na akong pansit dito sa kainan. Gagawa ako para sa'yo ngayon din. Oh, tama nga. Ito, tagapagligtas. Medyo kakaiba ang tunog. Sa susunod na lang, tawagin mo na lang akong Meng Jie. Sige, Meng Jie. Kuya, dumating na ang pansit. Halika. At narito rin ang magandang dalaga, itong mangkok, para sa'yo ito. Siguradong gutom ka na rin, no? Sige na, umupo ka na rin. Kasanayan ni Meng Jie, siguradong magugustuhan mo. Oo, sige. Halika. Bakit kayo nandito? Ay, yung si Meng Jie Tingnan mo, kami rin buong araw. Hindi pa kumakain, hindi ka kumain. Kaya lumabas ka mag-isa, bumili ng bagay. Hindi ko kayo pinaglilingkuran, hindi ko kayo pinagsisilbihan. Bakit kayo nandito? Ay, yung si Meng Jie. Tingnan mo, isang buong araw na rin kami. Wala nang kinakain. Basta lumabas ka na lang, bumili ng mga bagay. Hindi ko kayo pinaglilingkuran dito. Hehe. Ito, bigla akong hindi na nagugutom. Tama, walang gutom kahit kaunti. Hahaha. TSK, walang problema. Ate, kayo ni Chairman Shen, magpatuloy lang sa pag-uusap. Huwag sana maapektuhan ang iyong pakiramdam. Kami na lang, uuwi na tayo mamaya. Tama nga, huwag mong alalahanin kami. Ang lamig ng aircon, ang saya. May ilan na sobrang lamig. Ito ang amoy na ito. Talagang iniisip ko ito araw at gabi. Miss Amora, ang galing mo sa pagluluto. Talagang napakahusay. Ang mga pansit na ito, malambot at masarap. Hindi nakataka-taka, bakit ang dami ng customers mo? Ito, anong galing-galing naman? Wala lang, para lang kumita ng pagkain. Kung gusto nyo, ayos na, Check Mayaman nga, gamitin mo ito, kahit man lang isulat mo na rin, 1 milyon, 1 milyon. Mona. Kung wala ang tulong mo noon, hindi sana ako umabot sa ganito ngayon. Noon pa man, nangako ako sa'yo, nababayaran kita ng utang na loob, isang munting pasasalamat, sana tanggapin mo ito. 1, 10,
Daan, libo, 10,000. 10 milyon ito ha. 10 milyon. Yaman na tayo sa pamilya natin. Yuan. Sa wakas, may pangtanggap na ako para pakasalan ka. Ay nako, Chairman Shen. Talagang maraming salamat sa'yo. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pera. Hindi ko rin nakita dati. Aba, anak, anong ginagawa mo dyan? Hindi pwedeng tanggapin ang perang ito. Ito. Bakit hindi pwedeng tanggapin? Ito ay mula kay Chairman Shen. Bilang pasasalamat sa buong pamilya natin. Ito ay kalooban ng chairman ng kumpanya. Kailangan nating tanggapin ito. Oo, hindi naman ito ninakaw o kinuha. Bakit hindi natin ito matatanggap? Kuya Shen, matagal ko nang sinabi sa'yo. Tinutulungan kita hindi para sa kapalit. Isang magandang intensyon lang. Kung talagang gusto mong magpasalamat, dapat mong tulungan ang mga taong mas nangangailangan ng tulong. Ipasa ang magandang intensyon na ito. Ngunit ang magpasalamat sa iyo ay pangako ko rin noon. Hindi ako pwedeng magloko. Mongya, tanggapin mo na lang. Ayaw kong kunin. Kuya Shen, kung mahalaga pa rin sa iyo ang pagkakaibigan natin, kunin mo na lang. Huwag naman. Huwag naman. Mukhang hindi na ibabalik ni Mengya. Pero, ang proyekto ng muling pagtatayo ng Peace Tree ay talagang para kay Mengya. Sa oras na iyon, maaari ring tumulong sa ibang paraan, sa tindahan ng noodles ni Mengya, at maaari ring suklian ang kanyang kabutihan. Ayos. Sige, hindi na ako magpupumilit. Aba, tapos na. Diyos ko. Aba, mahal na kasama. Anong nangyari sa iyo, nanay? Okay ka lang ba, nanay? Moya. Sige. Aalis na ako, may kailangan pa akong gawin bukas. Umalis na kami, babalik ako sa ibang araw. Ay. Kobayashi, nababahala ako na baka bumalik pa yung mga tao para guluhin si Moy. Ngayon, pumunta ka na hanapin sila, magbantay sa carinderia ng 24 na oras. Siguraduhin mong ligtas si Moy. Kung may problema, agad mo akong i-report. Ayos. Hoy, Li Mengya, talaga namang magulo ang isip mo. Iyan ay buong 10 milyon na. Sa maliit mong noodle shop na ito, ilan lang ang halaga ng isang bowl. Hindi mo yan maibabalik sa loob ng ilang buhay. Bakit ka naman ganito, na ibinigay mo pa sa iba? Ito ang, bakit ko pa pinalaki ang ganito? Bungang babae na hanggal. Li Mengya, alam kong nagkukunwari ka, hindi ko inakalang ganito ka magpanggap. Ayos na ngayon, ang perang ito ay biglang nawala, magsisisi ka na lang. Hindi. Tito at tita, mali kayong lahat. Kailangan pa rin ng ate ang perang ito. Yuan, anong sinasabi mo? Paano mo siya napapagtanggol? Ano bang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Mag-isip kayo ng mabuti. Iyan ay chairman ng Longsheng Group. Ano kayang halaga niyan? Hindi lang basta 10 milyon ang katumbas niyan. Kung tatanggapin natin ang perang ito, mawawalan tayo ng koneksyon sa kanila. Tiyak na mapuputol ang ating ugnayan. Pero kung ibabalik natin ang pera, tiyak na mas magiging nanguhumaling si Chairman Shen sa ate. Lalo pang naiintriga kapag nag-asawa ang ate sa mayamang pamilya sa hinaharap ang makukuha ng pamilya natin. Higit pa sa 10 milyong ito. Ay oo nga. Ang anak natin. Kailangan talagang magpakasal sa mayamang pamilya. Tama nga, dito. Kahit saan, may 10th milyon. Kung mag-aasawa lang ako sa kanilang pamilya, hindi ba aabot ng ilang bilyon? Syempre, ilang bilyon, daang bilyon, ay nako. Syempre, mahal, magiging mayaman na tayo ng ilang bilyon. Sa oras na iyon, kailangan nating tumira sa villa at magmaneho ng mamahaling sasakyan. Huwag nang mangarap. Akala mo ba, lahat ng puso ay kasing dumi ng sa inyo, ikaw? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko gagamitin ang tinatawag na utang na loob para manligaw sa iba. Kung iniisip ninyong aasa kayo sa akin para makalapit kay Kuya Shen, isa lang yan sa mga walang katuturang pangarap. Hindi ko kayo papayagan. Ikaw na walang utang na loob. Paano mo ba kinakausap ang mga magulang mo at iniisip mo pang makalapit kay Kuya Shen? Anong masama sa pagsandal? Pagkatapos, kapag nag-asawa ka na, magkakaroon ka ng magandang buhay. Hindi ba't lahat ng iyon ay para sa'yo? Tama nga. Sabi mo, ikaw na batang ito, bakit ka ba ganun ka di maunawain? Maunawain. Mula nang magpasya kayo ngayon, naibenta ako sa asong iyon. Hindi na ako anak ninyo. Ano ang karapatan ninyong asahan akong maging maunawain? Ngayon. Agad, pakiusap, lumabas kayo ngayon din, ikaw. Sige. Hindi ba kayo aalis? Sasamahan ko kayo palabas. Aalis ba kayo o hindi?
Mengia, ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo kami pwedeng ganyan tratuhin. Anak, ikaw, Lee Mengia, sasabihin ko sa'yo, nakatayo ako dito ngayon. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Ano ba? Ako nga ang nanay mo eh. Talaga bang gusto mo kaming paalisin? Ano ba? Sige, umalis ka na. Tara. Mabilis, tara na. Kayo mga bastos, alam nyo ba? Halos nasira nyo ang kooperasyon ko sa Dragon Star Group. Boss, hindi namin ito inasahan Simulan. Di ba ikaw ang nag-utos sa amin na gumawa ng gulo? Ngayon may nangyari na. Hindi mo kami pwedeng iwanan na ganito Oo nga, Ginoong Wan. Walang nakakaalam nito. Yung matandang iyon ay ang chairman ng Longsheng Group siya. Ginoong Wan, pakiusap po. Pahintulutan niyo po kaming magpatuloy sa kumpanya. Oo. Tiyak na mapapawi namin ang aming pagkakamali. Pinananatili kita, pero balang araw, sisirain ninyo ang kumpanya para sa akin. At ikaw, gago ka pa. May lakas pa ng loob sabihin na ako ang nag-ayos nito. Hindi pa nga niya magawa ang maliit na bagay. Nambubunaw sa kalye, nagpapalakas ng usok sa buong bayan. Umalis ka na, umalis kayong lahat. Ginoo, hindi po ninyo maaaring ito. Tatanungin kita sa huli. Talaga bang pinapayagan mo akong umalis? Bakit? Dapat bang manatili pa ako para pakainin kayo ng hapunan? Ngayon. Mabilis, umalis ka na. Sige. Aalis na ako. Kuya. Ganito na lang ba ang paraan natin? Oo, basta sumusunod lang tayo sa utos. Sino ba ang nasagasaan natin? Laban ng mga Diyos, nasa ilalim tayo. Tayo ang nandito para magdusa. Mga kapatid, kung ayaw nyo, sige, sumama kayo sa akin sa laban. Boss, anong ibig mong sabihin? Dahil ayaw makipag-ugnayan ni Wan Ping, gagawin na lang natin sarili nating paraan. Diretso na lang tayo sa sarili nating paraan. Inutusan ng Longsheng Group si Wan Ping Company na muling itayo ang Peace Street. Ngayon, ang natitira na lang ay yung tindahan ng noodles ng babae. Basta makuha natin ang tindahan ng noodles. Darating ang panahon, yung salbaheng si Wan, kailangan tayong pakiusapan. Tama nga, basta makuha na ang noodle shop, pwede tayong magbigay ng kahit anong kondisyon kay Wan. Anong Wan? Yung salbaheng Wan na nagwasak ng tulay pagkatapos tumawid. Pagdating ng oras, kailangan nating pahirapan siya ng todo. Tama. Gusto nilang makuha ang kontrata ng Longsheng Group kaya kailangan nilang tanggapin ang alok natin. Pagdating ng oras, pahirapan natin siya ng todo. Tama. Kung ang apelyidong Wan ay walang puso, huwag niyong sisihin kami na walang awa. Ngayon, pupunta tayo para agawin si Lee Mengia, ang panaderya ng mabahong babaeng iyon. Agawin natin. Tara na. Kai Wang. Sa loob ng maraming taon, ako ang pinaka nakakaalam sa'yo. Huwag mo akong biguin. Kapag nakuha ninyo ang noodle shop para sa akin, makakatipid ako ng malaking halaga. Huwag kalimutan, marami kayong mga ebidensya laban sa inyo, nasa kamay ko pa. Naniniwala ako. Hindi rin naman siguro kayo gustong makulong, di ba? Pagdating ng panahon, hindi ba't susunod din kayo? Ibigay nyo na lang sa akin ang noodle shop. Maaga kayong nagising Zhang Kaiwang. Bakit kayo nandito ulit? Hindi pa ba kayo nasaktan kahapon? Mga kapatid. Sugod. Anong ginagawa ninyo? Hindi ba kayo natatakot na gawin ko kay Shendage? Tawagin na ulit nila. Shen Hongsheng. Kung hindi mo nabanggitin siya, hindi pa ako ganito kainis. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, ako ang pupunta para bayaran ng utang noong kahapon. Tulong. Sekretaryo Lin, gising ka na. Sekretarya Lin, anong nangyari? Sekretarya Lin, tumingin ka nga, kakapasok lang ng grupo na may dalang may-ari ng negosyo sa noodle shop. Mukhang mabagsik sila, hindi maganda, talagang naitama ng chairman. Anong gagawin natin? Kailangan ba nating pumasok para iligtas sila? Hindi pwede, dalawa lang tayo, walang silbi kung pumasok tayo. Agad kong tatawagan ng boss. Pangulo ng Lupon.
Huwag kayong magpaloko. Kung malaman ng boss ninyo, hindi niya kayo palalampasin. Boss. Anong boss? Malaya na tayo ngayon. Gusto namin gawin, yun ang gagawin namin. Wala nang makakapigil sa atin. Kailangan pa naming pasalamatan ka. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi dahil sa'yo, mababawasan ba kami ng kumpanya? Ngayon, parang mga asong gala na walang matutuluyan. Masaya ka na ba? Nabawas na kayo sa trabaho, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa inyo na nangingibabaw, at walang pakundangan. Karapat dapat kayo dyan. Karapat dapat. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Ngayon lang kayo natatakot. Naghihintay na. Dakpin mo siya para sa akin. Parang luha sa mga bulaklak ng peras, nakakaawa talaga. Sabi mo, kung mabasag ang mukha nitong ito, sayang ba hindi? Hindi ka ba sobrang mayabang kahapon? Hindi ka ba sobrang palaban? Sige, hampasin mo na, hindi ka papabayaan ni Kuya Shen. Kuya Shen. Alam ko talagang hindi mo makalimutan yung lalaking iyon. Papatayin kita, maliit na cute. Hindi ka ba nagpapanil sa akin kahapon? Hindi ka ba humingi ng patawad sa akin? Ang galing ng hampas mo, kuya, ang cute nito. Dapat talaga siyang turuan ng maayos. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pakawalan mo. Simple lang ang dahilan ng pagdating ko ngayon. Kapag pinirmahan mo lang ito, na kontrata ng paglilipat ng noodle shop, papalagpasin na kita. Nandito na naman ang noodle house. Bakit kailangan nyo talagang huwag iwanan ang noodle house ko? Bakit? Mukhang hindi sinabi sa'yo ng matagal mong kasama. Dumating siya sa Jiangcheng para sa proyekto ng muling pagtatayo ng Peace Tree. Muling itayo ang kalye ng kapayapaan. Muling itayo ang Peace Tree. Ngayon, ang buong proyekto, kailangan na lang ng maliit mong karinderya para may simula. Basta't ipasa mo lang ang karinderya sa akin. Sisiguraduhin ko na hindi na kita hahanapin pa sa hinaharap. Muling itayo ang Peace Tree. Si Kuya Shen ay tunay na may malasakit, kaya pala siya ay dahil sa akin. Hindi nakapagtataka, kahapon, napakadali niyang nabawiin ang mga perang iyon. Akala ko wala siyang ibang plano. Gusto niyo bang gamitin ang aking karinderya para makipag-usap kay Kuya Shen tungkol sa kondisyon, para siya'y mag-alok ng malaking halaga? Matalino ah. Hindi ko akalain na hindi ka bobo. Tama. Ano naman ngayon? Pirma. Hindi pa rin pipirma. Hindi ko kailanman papayagan kayong panggipit kay Shendage. Ginoo Shen, sa hinaharap, magkaibigan tayo at magtutulungan ng matagal. Talagang masaya ako, hindi ko inakala na makikipagtulungan tayo sa Longsheng Group. Hello. Anong sabi? Okay, pupunta na ako agad. Anong nangyari? Ginoong Shen, anong nangyari? Anong nangyari? Hindi ba't ito ay gawa ng mga tao mo? Sinasabi ko sa'yo, kung may anumang pagkukulang si Mengia, huwag nang pirmahan ang kontratang ito, huwag na lang. Ginoong Shen, Ginoong Shen. Itong mga tanga na ito, hindi man lang magawa ang simpleng bagay na ito. Ginoong Wan, pwede pa ba nating pirmahan ang kontrata ngayon? Pirmahan, 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 walang pirmahan dito. Ano ang sabi mo? Sige, labanan na, ako na ang aalis. Hindi ko kailanman ipapahamak si Kuya Shen, ikaw. Matagal ko nang alam na ganyan ang gagawin mo, sige. Tingnan natin, anak, tulungan mo ako, please. Tulungan niyo kami. Meya, magpirma ka na agad. Nanay, gusto pa naming mabuhay. Limeya, magpirma ka na agad. Gusto mo bang makita kaming wala na? Tatay, nanay. Kapag pumirma ka, palalayain ko sila. Kung hindi ka pipirma, agad silang mawawala. Balaan kita. Wala na akong anuman ngayon. Isang walang kapareha. Huwag kang tumaya. Kung kaya ko bang saksakin ng tao. Ikaw. Hindi ka na ba mabubuhay? Saka na sila. Hindi naman nila ako itinuring na pamilya. Kung aalis, aalis na. Wala na akong pakialam. Sige.
Mukhang galit na galit ang anak nyo sa inyo. Sige, simulan na. Hoy, huwag mo akong saksakin. Huwag mo akong saksakin. Anak ko, ay nako, tulong, nanay, pakiusap. Talaga bang gagawa sila ng hakbang? Kung si Lee Mengia ay sinaksak ako, kahit na maging multo ako, hindi kita patatawarin. Igil. Pipirma ako, Team HMPH. Kaya't bilisan mo ang pagpirma. May hangganan ng pasensya ko. Napirmahan na. Sa wakas, napirmahan na. Haha. Sa akin na ang noodle shop na ito. Hahaha. Yayaman na tayo. Haha, yun. Kung nakinig ka lang agad, sana tapos na tayo, Kuya Shen. Pasensya na. Papa, Mama, matagal ko nang sinasabi, siguradong hindi pa rin siya makakalimot sa atin. Papa. Mama. Hindi kayo. Ay nako, anong itsura niyan? Parang medyo nadidismaya. Bakit? Gusto mong makipag-ayos ako sa nanay mo? Nahuli tayo ah. Sige na, basta't nakapirma na tayo sa kontrata, maghihintay na lang tayo ng pera. Akala ko ba nagkaisa kayo para lokohin ako? Talaga namang napakabobo mo. Hahaha. Ay, yung itsura niya kanina, talagang naniwala ako. Haha, oo nga, akala namin talaga na bobo tayo. Talagang daring niyang saksakin tayo. Haha, hindi man lang nag-isip, baka mapatay pa siya. Tanga lang ang gagawa niyan. Ang tanga ko talaga. Akala ko pa maniniwala ako sa inyo. Nakapirma na rin ang kontrata. Ngayon, oras na para gawin ang seryosong bagay. Mga kapatid, simulan na. Ikaw ang boss. Anong gusto ninyong gawin? Siyempre, sa pinakamamahal kong asawa, maghalikan tayo, maghalikan. Kuya, kapag seryoso na ang usapan, hayaan ninyo ang mga kapatid na masiyahan. Haha. Ate, ang katawan mo. Talagang nakakabighani. Sino ang asawa mo? Lumayas ka. Siyempre ikaw. Binigyan ko pa nga ang mga magulang mo ng 200,000. Ngayon, ikaw na ang lehitimong asawa ko. 200,000. 200,000 lang. Tanda. Kayo pa ang nagbenta sa akin sa Gogo. Kayo ba ay tao pa rin? Ano ba ang ibig sabihin ng 20,000? Malaki na rin ang 20,000 na iyon. Yung bayaw ko pa ang nagbigay ng pambili. Bakit parang binenta mo lang ako? Ako ang nag-alaga at nagpalaki sa'yo. Hindi ka pa pwedeng magdesisyon kung sino ang pakakasalan mo. Inay, maaari ka namang makatulong sa atin. Dapat masaya ka. Aral, sino ba ang nagpapasama-sama sa'yo kahapon? Naibalik mo yung 1,000,000, yung utang mo sa amin. Inay, since ayaw mong pakasalan yung may apelyidong Shen, magpakasal ka na lang kay Boss Zhang. Okay na rin yun. Sasamantalahin mo na lang ang pagkakataon. Kayong mga gago. Bakit hindi na lang kayo mamatay? Huwag kayong gagalaw, Big Brother. Umakyat na kayo. Naghihintay pa ang mga kaibarkada ko na masilayan ng ganda. Itataas. Ha. Umalis ka, lumayo ka sa akin. Delikado ang may-ari at ang asawa niya. Tara. Dali. Sumunod kayo. Sumunod. Ay nako, sino kayo? Anong ginagawa ninyo? Arestuhin niyo sila, kuya. Kuya, tingnan mo, nasa huli na tayo. Gago. Hindi ka dapat manakit sa akin. Papapatayin kita, hayop. TSK, Nay, Mona. Ayos ka lang ba? Kobayashi, alagaan mo si Mengia. Kapatid na Mengia, huwag kang mag-alala, dumating na ang chairman. Ngayon, tiyak na aayusin natin ito ng tuluyan. Hindi na kita pahaharapin sa panganib. One Team. Ito ang pangakong ibinigay mo sa akin. Hindi na nila muling sasaktan si Mengia. Tinanggal ka na ng kumpanya. Nandito ka pa rin para maghasit ng gulo. Gusto mo bang mamatay? Sundan kita ng maraming taon. Ngunit sinira mo ang tulay pagkatapos mong makatawid. Ikaw pa ang pinagbintangan mo ako. Hindi na ako sa kumpanya mo ngayon. At nangyari pa na sumigaw ka sa akin. Ikaw. Huwag kang lalapit.
Kayong mga inutil. Habulin niyo siya agad. Kung gusto niyong mamatay, lumapit kayo. Wala na akong kahit ano ngayon. Tingnan kung sino ang natatakot. Zhang Panzi, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ka pa ba kontento sa bagay na ito, na ginawa mo ng sapat na malaki? Gusto mo pang magkamali, di ba? Huminto ka na agad. Sinasabi ko sa'yo, kung gagawin mo ang kontrata ko, nasira na, hindi kita palalagpasin. Bamyu Beulah. Hindi ako natatakot sa banta mo. Sinasabi ko sa'yo, ito ang kontrata ng Noodle House. Nakuha ko na ang bahay. Ha. At ikaw, si Apat, hindi mo ba gustong muling buuin ang Peace Tree? Walang noodle shop, huwag mong asahang sisimulan ang proyekto. Ngayon, kailangan mo lang sundin ako. Magkano ang gusto ko? Kailangang ibigay mo ng tapat. Naintindihan mo ba? Meng Jie. Bakit mo ibinigay sa kanya ang noodle shop? Sila ang nagplano kasama ang mga magulang ko para lokohin ako. Nababahala ako para sa mga magulang ko at sa kapatid kong lalaki, kaya nga ginawa ko ito. Walang anuman. Hindi mahalaga kung nandoon ang noodle shop o hindi. Mula sa simula, ginawa ko ito para sa iyo. Kuya Shen, ikaw, huwag kang magpanggap. Walang noodle shop, paano ka magtatrabaho? Kung ang proyektong ito ay para lang kumita, siguro nga, ang kontratang ito mo, medyo may banta sa akin. Pero mula pa sa simula, proyekto ng muling pagtatayo sa Peace Tree, ginawa ko ito para suklian si Meng Jie. Ano? Para sa kanya? Oo, para sa akin. Tama iyon. Basta ayos lang si Meng Jie, ang proyekto sa Yiping Street, hindi na mahalaga. Kung kailangan, pipili ako ng ibang lugar, para muling magbukas ng noodle shop para kay Meng Jie. Kung hindi ako nagkakamali, talagang para sa akin ang ginagawa ni Kuya Shen. Ibig sabihin nito, ang puting papel na hawak mo. Para sa akin, isa lang itong basura. Niloloko mo ako. Sobrang effort mo sa bidding, at gumastos ka pa ng malaki, naghahanap ka ng katuwang, paano mo magagawa para lang sa isang babae? Nagsisinungaling ka sa akin, imposible, talagang imposibleng mangyari. Kung gusto mo, maniwala ka o hindi, sa kabaligtaran, kayo ang nangingikil. Nang aapi sa mahihina, walang dahilan para saktan ng iba, may balak namang rape. Bawat isa sa mga ebidensyang ito. Sapat na ito para sa natitirang buhay ninyo, magkakulong na kayo. Magsisi na kayo ng mabuti. Paano nangyari ito? Tapos na talaga. Ano na ang gagawin natin pagkatapos nito? Ang tanga-tanga ko talaga. Ginoo Shen, tingnan mo, nalutas na rin ang bagay na ito, tayo ba? Magpapatuloy bang bumalik sa kumpanya para pumirma ng kontrata, at magpirma pa rin ng kontrata, hindi mo lang narinig ng maayos. Mula pa sa simula, ang proyektong ito, ay para kay Meng Jie na muling itayo. Ang tao mo ang nagdulot ng ganitong sakit kay Meng Jie. May mukha ka pa bang magsabi tungkol sa kontrata? Hindi si Ginoong Shen ang sumakit sa may-ari. Sila ang ilan sa kanila, wala akong kinalaman. Huwag mong hayaang dahil dito, maapektuhan ang ating pagtutulungan. Tama ba? Huwag mong isipin na magaling kang magpanggap. Hindi ko alam, yung mga ginawa nila, ay pawang utos mo. Kabilang na ang pagbibenta sa Carinderia ngayon, sigurado kang plano mo rin yun, di ba? Seryoso, Ginoo, sabi mo yan, bakit parang di ko maintindihan? Di ko maintindihan. Sige, ipapaliwanag ko ng mas malinaw sa iyo. Matapos ang huling insidente, bumalik ako para mag-imbestiga tungkol sa inyong kumpanya. Hindi ko alam kung hindi ko sinuri, pero nang sinuri ko, talagang nakakagulat. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon kayo ng marahas na demolisyon, pilit na pagbili at pagbenta, mga insidente ng walang pakundangang pananakit, nakatambak ang mga kaso sa mesa ko, hindi na kasya. Kung wala ka, sa utos ng chairman. Matapang ba silang gagawin yun? Ginoong Shen, pakinggan nyo ang paliwanag ko. Noon ay wala akong magagawa kundi mapilitan. Huwag ka nang magpaliwanag ngayon. Ipinasa ko na ito sa korte sa legal na departamento. Hintayin mo na lang na may lalapit sa'yo. Dali, lakad na. Huwag kang gumalaw. Bakit mo ako hinuli? Nagkamali ka ng tao, pakawalan mo ako. Bakit? Kahit na may matibay na ebidensya, nagkukunwari pa rin. Meng Jie, salamat. Salamat sa iyo. Maligayang pagbubukas. Meng Jie, pumunta ka. Nagsimula na.
Ginoong Shen, walang inaasahan sa labas, na sa pagkakataong ito ay talagang, mag-i-invest ka sa isang maliit na kainan. Maaari mo bang sabihin kung bakit ka nag-invest, at saka, itong karinderya na pinuhunan mo, bakit tinatawag na banayad na pagsasaka? Magandang bunga na karinderya, ang dahilan kung bakit ako nag-invest sa karinderyang ito. Mahaba ang kwento, pero sa pinakaduwa, para ito sa isang tao. Mukhang may magandang kwento sa likod ng investment ni Shen, tungkol sa karinderyang ito. Tungkol naman sa karinderyang ito, bakit tinatawag na mabuting sanhi at magandang bunga? Dahil ito ay tungkol sa aking kasamang partner, si Miss Mengya, na nagsabi sa akin isang bagay, kailangan nating palaging magpakita ng kabutihan, at ipasa ang kabutihang ito. Sa huli, magkakaroon siya ng magandang bunga, mapupunta ito sa atin mismo, lubos kong nararamdaman ito. Sige.